Hello, magandang umaga at tatapusin natin itong ating ito po ay umamin na po yung campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco na ang nagpabagsak sa mga kandidato ng alyansa lalo na sa Mindanao ay yung pag-impeach nila kay Sara, number one. Number two, yung aresto nila kay Duterte na walang katwiran. Yan po ang nangyari dito, mga kababayan ko. So ngayon, bago natin ipagpatuloy, nais kong sabihin sa inyo na inaamin din talaga ni Mr. Toby Chanco na hindi nagpaalam sa kanya ang mga kasama niya sa Kongreso na bago sila nagdesisyon na sabihin nila na i-impeach nila si Sara. At tahasan ding sinabi ni Toby Chanco na sila ni BBM ay nagsabi na sa grupo nila Tambaluslos na huwag na nilang ituloy ang impeachment. Ang problema, tinuloy pa rin. So, nung isang araw ay nai-vlog ko ng dahilan kung bakit nila tinuloy ay iisa lang, kundi yung tinatawag na blackmailing. Bina-blackmail nila si Bongbong Marcos na dapat i-release na ang pondo nila sa ayuda-ayuda. Kaya, yun ang naging nangyari at binuhos nila sa February 5 at pina-aprobahan na nila 215 sila. Dagdagan ng 25, naging 240. At kanila pong ang nangyari ay tinodo nila. Okay, isa-isa natin. December 2 ay nagsampa ng impeachment yung tinatawag na akbayan na pinirma ni Percy Sendanya. December 4, nagsampa ng panibagong pangalawang impeachment complaint ang Makabayan. Parang niloko na sila dyan lahat. Ginamit na sila ni Tambaluslos. Tapos December 19 ay nagsampa rin si Gabi Burdado, congressman ng Naga City, ng pangatlong impeachment complaint. So, hindi nila alam or alam nila na ginagamit sila ni Tambaluslos. Tinatiming-timing na Tambaluslos. Ngayon, yung unang tatlong impeachment na yan, sa totoo lang, ginamit ni Tambaluslos para pang blackmail kay Bongbong Marcos na huwag i-veto, huwag tanggalin sa budget ang ayuda na AX, AKAP at MAIP. So, yan po ang ginawa nila. So, sa makatwid, dyan sila nakakuha ng pondo pang eleksyon. At mind you, ang pondo po na nakuha nila ay alam nyo kung magkano? Ay umabot po ng 20 billion ang naipon nila na pondo. 20 billion na tumataginting. Yan. Ngayon, ang problema ngayon, saan na napunta ang 20 billion? Nagtatanong si Bongbong Marcos. Ito ayon sa unang hirit ni Arnold Clavio na nagtatanong na daw, naghahanap na si BBM kung saan napunta yung budget na 20 billion pesos para pangkampanya sa mga kandidato ng alyansa. Sabi niya, anyari, bakit tatalo? Ang problema ni Bongbong Marcos na hindi niya matatanggap, yung nasero sa BARM, zero ang alyansa, kahit isang alyansa walang nanalo. Ang mga nanalo, Duterte plus Villar plus Amy Marcos. Yan po ang nangyari. So ngayon, naghahanap ngayon si Bongbong ng pera. Pero ang tutok natin, inamin po sabi na to ni campaign manager Toby Chanco na ang impeachment, ang una daw, bago October pa lang, wala pang impeachment, pag filing, nasa survey nila, internal survey nila, na siyam na alyansa na kandidato ay papasok. Nasa top. Nung magsampa na ng impeachment, itong mga panglaban nila kasi ayaw ilabas ni BBM ang pondo, so tinakot nila si BBM. Sinampa nila, kaya nilabas ang pondo para gagamitin sa pang-eleksyon. Kumbaga nagkahiyaan na
sinasabi ni Martin sa kanyang pinsang buo, paano yun, ipangako ko na yun. Kasi gagamitin nila sa kampanya, mag-i-eleksyon na. Kaya napilitan sila, sinampa nilang impeachment at napilitan nga si Bongbong Marcos na ipalabas ang pondo sa AKAP, pondo sa AX at MAEP. Mind you, ladies and gentlemen, sa report po ng Bureau of Treasury natin na may hawak ng pera ng bansa, 90% na po ng budget ng Pilipinas para sa 2025 ay nilabas na. So 10% na lang natitirang pera. So magandang umaga po, Eladio Junior Socorro, bagong subscribers ko po siya. Salamat po. Ngayon, ito po ang pakinggan natin, no? Si Toby Chanko. Pero bago nyo pakinggan, nais kong i-anunsyo kung saan sila kung anong kinuha na buto ng alyansa. Sa Cagayan de Oro, at ay nakakuha lamang sila kay Villar at saka kay Bam Aquino. 10 Duterte ay pasok. Tapos sa Surigao, sa Surigao del Norte, 9 na PDP ay pumasok. Dagdag pa dyan si Villar at saka si Tulfo at saka si Bam Aquino. Pero si Villar, sakop na rin na Duterte. So, Surigao del Sur, 10 PDP pasok plus Villar plus Bam Aquino. Sa Agusa Norte, pasok ang 10 PDP plus Villar plus Marcos. Puro Duterte naman yun, ng Villar saka Amy Marcos. So, number 5, Agusa del Sur, 7 PDP pasok plus Bam Aquino plus Marcos plus Villar, mga Duterte din ito, plus Tulfo, plus Bong Revilla. Sa Misamis Oriental ay 10 PDP pasok at saka si Villar at saka si Bam Aquino. Sa Misamis Occidental ay pasok ang tatlo lang ang alyansa ay si Bongo, si alyansa, maraming kandidato sa MISOC. Ito naman sa MISOC, alam ko ito mga daya ni Uwaminal. Dito lang nakukunti ang kandidato ng PDP. Kasi si Uwaminal po, ay kinukuha niya ang pera ng mga kapwa niya kandidato at siya na mamili straight voting ayon sa kanilang perma. So, kanilang nilista. So, nilista niya kung sino sa kumuha rin siya sa national. Ganon ang style ni Uwaminal. Tapos, nasa bukid nun, ay 10 PDP pasok, tapos si Villar at saka si Lapid. Sa North Cotabato, 10 PDP pasok, si Villar at saka si Lapid din ulit. Tapos sa Sultan Kudarat na probinsya, ay 6 na PDP, si Villar ang pasok, si Marcos, so parang PDP na rin si Villar at si Marcos, si Tulfo, si Bong Revilla at saka si Bam Aquino. Sa South Cotabato naman, kung saan ako nanggaling, 8 PDP, si Villar, tsaka si Bam Aquino, tsaka si Tulfo, tsaka si si Lapid at tsaka si Pangilinan. So anyway, ang kasunod sa sa Dumagat Island na probinsya ay 9 na PDP, si Villar, Lapid at Tulfo pumasok. Sa Lanao del Norte, 10 PDP, si Villar at si Marcos. So parang PDP na rin si Marcos at si Villar. So Sambo Norte, 7 PDP, si Revilla, si Villar, si Lapid, si Bam Aquino, saka si Pacquiao. Tapos sa Zambo Sur ay si Tulfo, Villar, Marcos, Cayetano, Lapid, 1, 2, 3, 4, 5. So 7 PDP. Sa Zamboanga Sibugay, 9 na PDP, si Villar, si Tulfo, saka si Bong Revilla. Sa Sulu, 4 na PDP, isang Marcos, Cayetano, Tulfo, Abalos, Lacson, si Bong Revilla at saka si Tolentino. Sa Basilan ay 10 PDP at saka si Villar at saka si Amy. Sa Maguindanao del Sur, 7 PDP, Marcos, Villar, si Bong Revilla at saka Lapid. Sa Maguindanao del Norte, 10 PDP, si Tulfo at si Marcos. Sa Tawi-Tawi, 9 na PDP, si Villar, Marcos at Binay. Sa Special Geographic Area ng BARM ay 10 PDP, si Bam at saka si Kiko. Halos zero sila lahat sa BARM. So ganun po ang anong dahilan.
ang tinuturo po ng campaign manager na si Toby Chanco ay ang impeachment. Sabi niya noong October, siyam na alyansa papasok. Noong nag-file ng impeachment, aba, lilima na lang na alyansa ang pumasok. Nung pag-aresto, naku, wala na, zero. Nung inaresto si Duterte, wala nang natira. So ito pakinggan natin si Toby Chanco. October surveys namin, Ulit. nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, siyam na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there? No? Yan pala ang explanation kung bakit hindi na sila nag-rally sa Mindanao. Di ba nakaschedule sila noon dapat sa Coronadal City, sa Cotabato City, sa Kidapawan City, at General Santos City. Wala, hindi natuloy ang kanilang rally doon ng alyansa. And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Ibig sabihin, sila rin ang nagsaksak na sa sarili nila. Winarningan na sila ni Toby Chanco, matatalo ang senatorial candidate natin kung itutuloy ninyong impeachment. Tinuloy, kaya patay. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Sinabi ko, medyo ginagawa yan. Siyempre si Tambaluslos. Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidingin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila. O yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sahig. No? So anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupuntirya, di ba? Masyado nilang pinupuntirya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us, beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Okay, ayan na ha. So, yan na lamang po kay Mr. Romualdez Tambi, Randy Byron, Sir, Randy ha, kahit saan halos sa lamang PDP. Tapos si Randy Byron, nakapagtataka lang mo, lahat naman pasok ang PDP, pero bakit ngayon lang gano'n lang ang panalo? Dapat ka, kung ako tanongin nyo, kasi 17 million po na boto ay hindi binilang. So kung 17 million, kung papasok yun, sigurado mananalo mga PDP. Nakakasiguro po ako dyan. Romel Bingson, good morning po. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon at maraming salamat po.